Sama na po ang maraming pamilya ngayong bisperas ng Pasko sa hapagkainan para sa Noche Buena o di kaya sa mga simbahan para sa tradisyonal na Christmas Eve Mass. Pero para sa ibang Pilipino sa Bicol at Southern Luzon, perwisyo ang ulan at baha kung kailan magpapasko. At ang iba naman sa kalsada na aabutan ng Noche Buena habang bumabiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Ganyan po ang sitwasyon ng ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at ang ibang pasahero galing pa sa ibang bansa. Saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, bisperas na ng Pasko pero marami sa ating mga kababayan ang ngayon palang uuwi sa kanilang mga probinsya. Ang iba kasi sa kanila ay tinapos pa ang kanilang mga trabaho kahapon. Marami ang abala na ngayon sa paglalatag ng handa sa Noche Buena sa mga oras na ito. Pero may ilan tayong kababayan, babiyahe pa lang pa probinsya at tiyak sa kalsada na aabutan ng Pasko. Gaya ni Emerson na nandito pa sa PITX kaninang alas 5 ng hapon at hinihintay ang alas 7 biyahe pa Albay. Kinailangan niya kasing tapusin ang trabaho bilang surveyor sa Tagaytay kahapon. Dapat 23 kahapon pa sana. Kaso hindi ka pinayagan ng bus namin kasi kailangan na magbubuhos nga kami kinabukasan. Ay natapos madaling araw na. Kaya ngayon talagang uwi ko, hapon. Pero okay lang daw yan dahil makakauwi pa rin naman at makakasama pa rin ang mahal sa buhay hanggang January 5. Mga anak, dito na ako sa terminal, pauwi na rin ako Bicol. Kaya bukas, nandiyan ako bukas. Trabaho rin ang dahilan kung bakit ngayon pa lang din uuwi ng Masbate ang teknisya na si Christian. Wala eh. Busy po talaga sa trabaho eh. Tsaka hindi pwedeng iwanan yung area na hindi tapos. Kailangan bago umuwi ng Pasko tsaka New Year, accomplish lahat. Panigurado raw niyan, bukas pa siya makararating. 12 oras kasi ang biyahe ng bus papuntang Pio Duran sa Albay at 3 oras sa barko patawid ng Masbate. Kung paano siya magno-Noche Buena mamaya, Midnight snack na lang sa daan. at kung ang iba ay Pasko ang hinahabol sa probinsya, si JC, burol ng ama ang gustong abutan sa Magsaysay Occidental, Mindoro. Nag-emergency leave siya sa trabaho sa Saudi Arabia para maihatid sa huling hantungan ng tatay. Ito raw ang pinakamalungkot niyang Pasko. Kausap ko naman sila, sabi ko hanggat di ako nakakarating, extend muna nila yung lamay para maabutan ko pa yung, siyempre yung papa ko hanggang sa huling sandali niya. Mahirap tanggapin na yung pinaglalaanan mo ng pagod, puyat, para masuportahan sila tapos mababalitaan mo lang na mawawala nang wala ka sa tabi nila. Ang kaso, mukhang makakain pa ang oras niya ng paghihintay ng biyahe dahil hindi niya naabutan ng biyahe ng bus. Ang next trip naman, bukas pa ng umaga. Kailangan namin makatawid ngayong gabi para, kasi alam mo naman, Buena ngayon tapos nakaburol yung papa ko, hinahabol talaga namin yung biyahe. Sasakay na lang daw siya na pa-Batangas Port at magbabakasakali kung may biyahe papuntang Calapan at pauwi ng kanilang bayan. Isa lang si JC sa mahigit 140,000 na mga pasahero na pumunta sa PITX ngayong bisperas ng Pasko para makahabol sa pag-uwi. As of 5 p.m. ang bilang na yan. Mas mababa ang bilang na yan sa mahigit 232,000 na mga pasaherong dumagsa rito kahapon. Bagamat mas kaunti ang tao, mahigpit pa rin ang seguridad sa PITX ngayong araw. Pia, as of 9 p.m., 186,390 na ang mga pasaherong dumagsa rito sa PITX ngayong araw. At hanggang ngayon sa mga oras na to ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero na lahat ay gustong makahabol na makauwi sa kanilang mga tahanan at magdiwang ng Pasko. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News. Merry Christmas mga kapuso. Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.